Ang ilang mambabatas sa resulta ng Pulse Asia Survey na nagsasabing kalahati ng mga Pinoy ang hindi sang-ayon sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Tiwala si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Adyong na kahit magpalit ng liderato sa Senado ay matutuloy pa rin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat may sariling pagpapasya ang Senado, I'm still optimistic whoever sits there as a Senate President because that will never change the value and the weight of the evidences that will be presented by the prosecution. kahapon lumabas ang Pulse Asia Survey na nagsasabing 50% ng mga Pilipino ang di raw sang-ayon sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte habang 28% lang ang sumasang-ayon dito. We also need to understand kung if these surveys really reflect and mirror the current public perception ng bawat tao. Kasi mukhang hindi ganun yung nakikita natin eh. And others are saying that surveys are really to condition and to form a narrative beneficial to a certain group, no? So the question really is, ito bang mga survey results na to really do mirror the perception, public perception, public support, no, or public clamor, or would it actually a tool to condition the minds of the public? Maski si One Rider Party List Representative at miyembro ng House Prosecution Panel, duda rin sa resulta ng mga survey. Nakita rin po natin kung anong resulta ng survey sa ating senatorial election. Surprise, number 2, Senator Aquino, and we also have Senator Pangilinan, among others. So, yun, I'd really take surveys with a pinch of salt right. Bagay na sinang-ayunan din ng bagong talagang tagapagsalita ng Kamara. Siguro kung meron tayo natutunan ngayong eleksyon ay hindi naging tugma ang mga naging datos ng mga survey prior to elections dun sa aktual na resulta. May mga nakita tayong consistent na nasa winning circle sa surveys all throughout the campaign period na hindi natin nakitang nagtagumpay. Merong mga surprise victors na hindi rin na lumalabas sa mga surveys. So I would be very careful in reading too much right now on the surveys. Sa June 3, nakatakdang mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. At sa mga darating na araw natin malalaman kung tama nga ba ang naging resulta ng survey o magbabago ang tingin ng publiko kung bakit inihain ang impeachment complaint in the first place. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionaire News Channel.